channel. Palabas kami ngayon pero sisimulan natin yung topic na sinimulan nung huling episode, which is yung adoption tungkol kay Rai. So, International Adoption Part 2. Pasensya na kayo ha kasi nag-move kami kaya na-busy. Pero sa ngayon, yun nga, pag-usapan natin Part 2. Sa mga hindi pa nakakapanood nga pala nung previous video, nasimulan na tong topic na to tungkol sa international adoption. So, nandito kami sa Canada. Alamin namin yung mga proseso at yung mga requirements yung mga luluksoan namin ng mga bagay para at kung magkano ma-achieve talaga, yun. diba? Yun nga. So, yeah, yun din yung main reason bakit kami talaga bumalik dito is para makuha si Rai, ma-process yung papers niya. Natigil tayo last time nung magpapaalam na siya sa biological mom niya na gusto niyang tumira na sa amin. So, mind you ha, nakapag-book na ako neto ng ticket kasi pabalik na sana ako ng September 2022. Part of the reason din na babalik ako noong time na yon kasi na-stuck si mama dun sa Philippines. My mom is 75 years old and naawa naman ako na hindi siya samahan. So, nag-book na ako ng ticket nun. And napag-usapan naman namin ni Lex na okay lang, itry ko na muna ulit na bumalik and then eventually figure out if babalik sa Philippines or hindi. Pero yun nga, dumating si Rai nang hindi namin inaasahan. Hindi talaga, completely unexpected at that point na yun nga, si Rai na yung kumbaga nagkusa na lumapit sa amin at nagpresenta na gusto na magstay sa amin. So, hindi naman pwedeng ignore yun. Kaya, ayun, na in process na at talagang pushing forward na makuha sana siya at syempre namimiss na rin yung bata kahit pa paano dahil kasi sobrang close na din kasi and nasa puso na namin na mom and dad kami and then may anak na talaga kami. Kaya ang hirap pala ng long distance, ang malayo ka sa anak mo. Kaya ang sa mga mother dyan, sa mga father na malayo sa anak nila, grabe, proud kami sa inyo na nakakayanan nyo. Yung mga kababayan natin na OFW, yun. Kumbaga, yung mga sakripisyo na ginagawa nyo para sa mga pamilya nyo, ibang-iba talaga. Naiwan ako in my case, naiwan ako sa lola ko. Doon ako lumaki at yun nga, mga 6 years old pa lang. 6 years old ako nakuha nila. Same din sa akin. Laki din ako kay lola and then mga ilang years din bago ako nakasama ni mama dito sa Canada. So, nararanasan ko na ngayon kung ano yung naranasan niya, yung longing sa anak. Kasi gusto mo na silang makasama, gusto mo nang gabayan. Parang sana natuturuan mo na sila, sana naasikaso mo sila. Saka syempre may mga gusto mga activities na mapasukan yung lalo si Rai, yun nga, binabanggit niya pagka nagbi-video call kami na may gustong salihan, kaso yun nga, walang pwedeng masamahan siya para sa mga school activities niya. So, punta na muna tayo, lunch na muna tayo. And then step by step, ikukwento namin kung ano yung mga nangyari, yung papanong naging full time and naging guardian kami full time ni Alex kay Rai. Yeah, so to be continue na lang kasi medyo kumukulo na rin yung tiyan namin. Kaya punta muna tayo, punta tayo sa Dennis. Good, how are you doing? Hello! Kakatapos lang namin mag-thrifting pagkatapos namin mag-Dennis. Tapos papunta na kami ngayon sa doktor. So, yung kay Rai naman, nung nagsabi na siya na gusto na niya tumira sa amin, nung gabi na yun, usually talagang sanay lang kami ni Lex na kaming dalawa lang. Naglagay na kami ng bed niya
doon sa room namin para masanay na siya. So may single bed siya, bandang nasa saan ba yun? Sofa natin, 'di ba? Sa master bedroom doon sa Philippines. Then so hindi sinetup naman nga. siya natakot, no? Hindi naman natakot na. Kumbaga madali siya nakasettle, kaya lang ilang pa siya na matulog mag-isa. Yeah, nailang lang talaga siya, pero yung hindi siya na tumabi sa amin or ano, basta alam niya lang meron siyang single bed, nakikita niya kami, nararamdaman niya kami. Yun lang ang ni-request niya, na nakikita kami, basta kasama kami sa room, okay naman siya daw. Kaya, siya na kayo, nagdadrive, kaya si Molly muna namasan niya. Nahiram namin yung car ulit ni Abby. Kaya, Wala pa kaming car. Malaki pa salamat sa kapatid ko. Pinapahiram niya minsan yung kotse niya pagka Kailangan na. at least once a week pinapahiram niya. Kaya, Yes. malaking tulong na yan, kaya thank you Oo, sa mga kay Abby. errands, lalo na ito sa doktor. So, balik ulit tayo kay Rai. Nung mga 2 months din siguro siya na lagi siyang nasa kwarto namin, and we did not mind at all kasi gusto din naming mapalapit sa bata, maging comfortable siya sa amin, yung ganun. And then, nung medyo 2 months na, lagi namin siyang tinatanong kung namimiss ba niya yung mama niya, kung gusto niya bang makita yung mama niya. Ang lagi niyang sagot, Yun yung nakakatawa doon, kaya medyo nagtataka talaga kami. Sabi niya, sagot niya, ay, pagka pumunta dito, mama ko, pagsasarang ko ng pintuan. oo, yung... Bakit pagsasarang ng pintuan, mama mo pa rin yan. Yeah, kasi ini-encourage namin na magkaroon pa rin sila ng relationship ng mom niya, kahit na sa amin na siya. Yung ayaw namin Kumare talaga, makalimutan. yun yung ayaw namin mawala kay Rai is yung original na pinanggalingan niya. Para lang hindi siya yung kilala niya yung pagkatao niya, kumbaga. Yun, totoo. Saka ayaw din namin na bigla i-erase na lang niya yun sa isipan niya, yung ganyan, kasi family pa rin, mother niya pa rin yun. Careful. So, nagda-drive kasi si Alex. And pag driver ka din, 'di ba, yung tipong kailangan chine-check mo din yung ginagawa niya. Minsan tumatahimik na lang ako. Anyway, so nung medyo matagal-tagal na siya, mga September na ito. So July siya, 'di ba, lumipat sa amin. Nung September na, kinausap na namin yung mama niya na kung pwedeng pumirma siya ng parang release form. Parental release form, para kumbaga sinasabi na hinayaan niya na sa amin na yung si Rai magtitira at kami yung magiging official guardian niya, kumbaga. And nung nakausap naman namin, yung sagot niya agad, walang problema po ate, kuya. Sabihan niyo lang kami kung kailan ako pwedeng mag-sign. Hindi lang kasi may maraming pasikat-sikat, malapit na tayo doon sa doktor, kaya medyo mas listo ko sa dinadaanan. Hindi distracted driving kasi hindi naman ako mahawak ng ano. Oo, ako naman ang may hawak ng camera. So nung nagkita nga kami, sabi namin, puntahan na lang sa bahay. Doon pa. Ay, yeah. Is it here? Mali ata ito. Wait lang, parang mali ito eh. Iba ata ang nalagay. Hindi ito, i-park ka muna. So kakatapos lang namin sa doktor. Si Lex, madaming gagawin. Yes, ang dami mga test na pinapagawa kasi medyo matagal ako dito sa Pilipinas, kaya
may blood work, may urinalysis, Yeah. tapos yung specialty kasi dito kasi medyo nagkakaproblema ako minsan bumabalik yung kinain ko kaya yun i-double check hopefully hindi naman major yung problema kaya yun katatapos lang namin. So uwi na muna kami, hopefully makaiwas sa rush hour. Medyo malayo kasi mga 30 minutes at least from here to our new place. Kasi northeast ito. Doon kami naman pupunta sa northwest. Almost bahay na. Itutuloy lang namin yung kwento. So in-invite namin yung mama niya para pumirma na nga ng release form para kay Rai. Tapos pinag-stay namin siya for one night. Hindi namin sinabi to kay Rai, sinurprise lang namin. So nung dumating yung mama niya, gulat na gulat siya. Pero nung una, nagulat siya. Tapos nung parang nag-sink in na sa kanya na nandun yung mama niya. Kala niya kasi kukunin na siya. Tapos, ang naging excited na siya. Ang ginawa niya, tinor niya yung mama niya doon sa tindahan namin, sa bahay namin, sa paligid. So, kwento siya ng kwento kung ano yung mga nangyayari na sa kanya, kung kumusta yung school niya. So, happy siya nagkikwento sa mama niya. Then, nung nanonood kami ng movie, lagi siyang magkatabi sila ng mama niya, pero pag may nakakatawa or may gusto siyang ikwento, sa akin siya titingin. Sasabi niya, Mami, language namin. Nakakatawa. Yung parang, tingnan mo mami, nakakatawa pero katabi niya yung mama niya. Kasi at that time, sobrang close na talaga siya sa akin. Si Lex naman, medyo strict kasi, pero okay na din na may strict, may hindi masyadong strict. Pero medyo kinailangan din kasi dahil sa pinanggalingan niya medyo hindi ko lang alam kung nababayaan pa pero talagang kailangan disiplinahin. mahirap siyang ayaw magpasaway nung umpisa, talagang nagmamatigas ulo saka nagkakaroon ng mga tantrums. Yeah, pero gusto niya sa amin noon ng time na yon. Yung mga tantrums lang siguro kasi doon sa kanila nasusunod lahat ng gusto niya. Sa amin kasi, syempre kung hindi naman tama, pinagbabawal namin yon. Hindi naman sa parang hindi naman sa nasusunod lahat ng gusto niya, kundi nagmamatigas ulo, hinahayaan na lang siya, pinapabayaan na lang kumbaga. Oo. Kaya yun yung nakasanayan niya na pagka may gusto siya na isang bagay, siya yung magmamatigas ulo, siya yung masusunod. Syempre gusto naman natin kahit pa paano may konting disiplina at respeto sa magulang. Yeah, kaya nung time na yun, tinatry na namin siyang disiplinahin. And then ako, malumanay kasi ako magsalita, magsabi. Si Lex naman medyo firm. So parang naging close siya sa akin. Saka ako kasi yung nag-tutor talaga sa kanya sa mga school works niya, mga homework, ganyan. Kaya sa akin talaga napalapit si Rai. Sa Kimoli talaga na nung una, doon talaga siya na dahil kasi ako naman na madisiplinahan mo na dahil nga kalilipat lang siya, hindi pwedeng hayaan na pagbigyan yung kinasanayan niya na siya yung nasusunod. Siyempre magkaroon lang ng balance. Yeah. Which is okay naman. At least nag-work naman yun. Pinaparealize lang namin sa kanya kung ano yung tama at kung ano yung hindi, at kung bakit kailangan namin siyang disiplinahin, ganun. So balik tayo sa story dun sa nandun yung mama niya. Hinayaan na lang namin silang matulog na silang dalawa para binigyan din na space para kahit pa paano mag-catch up silang dalawa na bilang yung mama niya kasama niya, saka
Hindi pa, at that point, hindi pa kasi namin sigurado na yun na nga talaga eh. Dahil kasi, piningnan din namin kung baka bumuelong sumama ulit o Oo. nagbago to na naman si Rai. Pero, pagkatapos nun, parang hindi naman na nangyari, kundi, yun nga, na nagsama sila, pero si Rai pa nga nagsabi eh, na wag daw kukunin siya sa amin. Doon na daw siya doon na daw talaga siya mag-i-stay sa amin. Oo, yun yung naririnig namin habang kinakausap niya yung mama niya. Yun yung sinasabi na huwag daw siyang kukunin dahil yun nga gusto na sa amin. So natuwa naman kami kasi syempre gusto talaga namin din mga sigurado na okay yung bata, okay yung nararamdaman Yun yung niya. transition between yung adoption at pagpunta dun sa pagstay sa amin. Gusto namin na kahit paano natural siya, hindi yung prasado, dahil nga hindi naman baby na kasi si Rai eh. No, at that point eh, may edad na rin siya. Yeah, 6 na siya. Nag-turn 6 na siya nung ano na yun. Kaya lahat yan open book kumbaga. So nung kinabukasan, hinatid na namin yung mama niya sa city. Nung nasa car pa, sinasabihan siya ng mama niya na magpakabait, huwag magpasaway, tapos maging magalang sa mami and daddy niya. Then kinausap din bago siya pumirma na sigurado na ba siya sa desisyon niya na to. Wala na bang, hindi na siya atras kumbaga. At ano yung pakiramdam niya na So yung both side, yun yung yung kahit paano na lahat ng parties involved, hindi, walang gulo. Yun din yung iniiwasan namin, kung maaari, walang gulo, at ayaw din namin ng kumbaga kadramahan. Yung lang namin doon, clear sa mga involved na tao na kung ano yung pinapasukan, at sa amin din, kaming dalawa ni Molly madalas pinag-uusapan yung mga action na papasukan namin. Lalo na involved yung may involved na bata. So yun nga, sabi naman niya, make sure naman niya sa amin na Ate Molly, Kuya Alex, sigurado naman ako, nakikita ko naman kung gaanong masaya na si Rai sa piling nga namin. Tapos mabibigyan namin ng magandang kinabukasan. Kung tutusin, sobrang haba na yung history namin kay Rai, kaya siguro tatapusin na muna namin tong episode na to. Yan na, tatrabaho na. Dito naman sa Canada, i-work namin yung pag-process ng papers niya. I-update din namin kayo para kung nasaan na kami, anong steps na kami. Syempre, gusto talaga namin makasama na talaga si Rai. Yun talaga yung pinaka wish namin. Hopefully, as early as possible, dahil nga mga bata mabilis lumaki. So yun na lang muna sa ngayon. Thank you guys for watching. Basta Thank you. i-update namin kayo. Stay tuned lang kayo, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe at i-like na lang itong video na to, at doon namin nakikita kasi kung ganong lakas sa mga suporta nyo. Kaya I guess sa ngayon, until next time, bye!